May mga magulang na tumitingin sa atin. Kaya, yung pinakita ng Panginoon sa akin na sigit pa doon sa mga ginagawa niya sa araw-araw na kabutihan niya lalong napalalim yung aking pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon sa araw na ito na tayo muling makapag-aaral ng kanyang mga salita. Alam kong mabuti ang ating Panginoon, kaya provider siya sa lahat ng ating mga pangailangan. Tayo lahat ay tumayo. Ating buksan ng ating mga Biblia dito sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Second Chronicle chapter 13, 14. Kung aking sarhan ang langit na anupan, huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Kung aking bayan ay tinatawag sa bayan ay tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaga at tumalangin sa hanapin ng aking mukha, at talikuran ang kanilang kasamang malakay, aking nang isigil sa langit, at patawad ko ang kanilang kasalanan, at pagkakaroon ko ang kanilang lupain. Para tumalangin din namin kay Sir Kainiyang Panginoon. Maraming Diyos na nalala at pinakamaibigin sa lahat. Maraming pong salamat sa mga versikulo na pagbabatayin po yung mga salitang pag-aaralan namin sa araw na ito. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng katalinong Panginoon sa kay Mami Rose, Panginoon. Ikaw po ang siyang magsalita sa kanyang mga labi, Ama. At wala po siyang kakayanan, Panginoon. Sa inyo lamang po siya umaasa, Ama. Kaya tinaasahan po namin ang pagbabala niyo sa bawat isa sa amin. At ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Papasalamat din sa Panginoon dahil biyernes ay ang daming madisgrasya. Dahil dito kami sa parking. Buti na lang si Manong, yung driver namin, kasi hindi na namin dinala yung mabanta dahil sobrang kami sa hilang at saka gusto na rin namin may tamay ka na signal. Napakabilis ng Fortuner na paano siya, napakabilis ng takbo niya at parang kami kung hindi umiwas si Manong, yung driver namin, madidisgrasya kami. Madaling araw na yun, 4 o'clock na kami nakarating dito sa Manila. Salamat sa Panginoon, talagang kahit sa mga ganong pagkakataon, mayroong Diyos na nag-iingat sa kanyang mga anak. Napakabuti niya at lagi siyang nakasubaybay sa bawat isa. Salamat sa araw na to na muli tayo makapakilig muli ng kanyang mensahe. Wala na si Kuya Paul na nakakabis siya, no? Pagtingin ko, itin naman na yung andol. Hindi yan, mga kakalidad niya pero dati puti, pagtingin mo ngayon. Panalangin natin si Kuya Paul na alam kong mamimiss natin lahat. Pumunta na siya sa Dubai, kasama nila doon, sila sa Sir Joanne. Dalawa po yung anak niyo. Tapos dadala niyo ngayon. Salamat po na nahanap nila po. Kahapon po pagkausap si brother. Ang ating pag-aaralan ngayon ay obtaining God's blessing. Kung minsan, ang mga tao, nararamdaman nila na para bagang galit sa kanilang Diyos. At kapag tingin nila sa kanilang paligid, ang buhay ay miserable para sa kanila. Kung minsan, dumadalangin sila ng dumadalangin, pero nagtatanong sila kung bakit ang Diyos ay hindi tumutulong sa kanila at hindi dumirinig sa kanilang mga panalangin.
lang ito kinakailangan na malaman natin kung paano nga ba natin mapanatili yung mga blessing, yung mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Sapagkat pwede yung mga blessing na yung mga pagpapala niya ay hindi natin makakamit o hindi natin ma-obtain yung mga bagay na yun. Si Solomon, nung siya ay nagtatayo ng templo para sa gawaing paglilingkod para sa ating Panginoon, naghandog siya ng maraming mga sacrifices, na mga handog na susunugin. At bago yung bagay na yun, nagbubul sila ng maraming panalangin sa kanilang paghahandog at sa kanilang dedication doon sa kanilang templo na itinayo para sa ating Panginoon. Ito nga sa verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya nga po dito, yung sincere na pananalangin ni Solomon, ito yung nagbigay ng nakakuha ng atensyon ng Panginoon para dinggin yung dalangin niya. Ang ating Diyos, tinitignan niya yung mga tao kung kinakailangan ba talagang ipagkaloob yung kanyang mga kahilingan. Ang Diyos, kailanman ay hindi niya bibigyan ng tulong yung mga taong mga arrogante, yung mga taong karabagang satisfied na sa kanilang mga sarili o yung kontento na sa kanilang mga sarili at wala na silang pangangailangan. Hindi niya kailangan tutulungan o magbibigay ng biyaya sa mga taong nag-i-ignore sa kanya o yung nag-i-ignore yung nagwawalang bahala sa ating Panginoon at hindi naghahangad sa mga palatuntunan ng Diyos. Meron tayong nakalista dito na tatlo kung paano nga ba ma-obtain o makamit yung mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Alam ko ninyo, pagdating sa mga pagpapala, dito mabilis ang mga tao eh. Gusto nila yung bagay na ito. Pero, mayroon pong requirement para ma-obtain natin, makamit natin yung ating mga hinihingi sa Diyos na mga pagpapala, maaaring physical o maaaring ito ay spiritual. Una, sabi niya dito, humble ourselves. Kinakailangan daw tayong maging mababa sa harapan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon, kinakailangan mawala yung ating sarili. Amen? Mamatay yung ating sarili. Talikdan ang ating sarili sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Parte sa ating kababaan ay kinikilala natin ang greatness o ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa ating paglapit sa ating Panginoon, napakaganda na sa ating paglapit sa Kanya ay nililimot natin ang ating mga sarili at kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Na wala tayong kaya. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kung wala yung mga turo ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po dito, kung great siya, kung dakila siya sa iyong buhay, karapat-dapat na kilalanin mo ang kanyang kapangyarihan. Recognizing His power. At ikaw ay matatakot na hindi gagawa o susunod sa kanyang mga utos. Iyon ang nagpapakita na kinikilala mo ang ating Panginoon. Na ikaw ay takot na hindi makasunod sa kanyang mga palatuntunan. Kaya nga,
Siya yung hari ng mga buhay ng mga anak ng Diyos, di ba? Amen. Siya na ba yung hari sa ating buhay? Yes. Sabi nga, ang hari, ang utos ng hari, hindi mababawi. Kaya kung kinikilala natin siya yung hari sa ating mga buhay, ano ang dapat natin maramdaman pagharap natin sa hari? Halimbawa sa mga ibang nasyon na ang kanilang leader ay mga king, queen, di ba? Pag tinatawag sila ng king or queen, ano kaya ang unang nasa loob nila? Siguro darating sa kanilang kaisipan magkaroon sila ng fear, di ba? Matatakot sila, bakit kaya ako pinapatawag ng hari? O ano yung kanilang attire? Pagharap nila, pupunta lang ba sila na hindi nakatuklay, hindi nakamungog, hindi man nakaayos sa sarili? Di po ba iaayos nila, iaangkong nila yung kanilang suot na sila ay haharap doon sa hari? O kung mayroon silang ginagawang kasalanan, o may nagawa silang kasalanan, sigurado manginginig yan sa takot. Bakit sila pinapatawag ng hari, di ba? Kaya sa umagang ito, ang Diyos ang hari sa buhay ng mga anak ng Diyos. Siya na ba yung naghahari sa ating mga puso sa umagang ito? Alam po ninyo, si Solomon, nung siya naghain sa Panginoon ng mga handog na susunugin, nung nagawa na yung temple na yun, kung babasahin natin dito sa Chronicle, chapter 7, verse 5, na magkagayang hari at ang buong bayan ay naghandog ng anim sa harapan ng Panginoon. At ang haring Solomon ay naghandog ng hanim ng 2,000 baka at 120,000 tupa. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos. Sentahin niyo nga po yun? Napakarami, di ba? Nasubukan niyo na ba nagkatay ng 5 baka? Pero mag-apong pagod na yung mga nagkakatay ng mga butcher o tawlo, butcher? Butcher o tawlo? Yung mga nagkakatay yun sa barangay. Ilan kayo nakakatay nila sa bagapon? Ilan kayo 100? Palagay ko, wala na po. Dito na naghain sila yung bayan ng Diyos. The best na mga sacrifice sa Panginoon. Cattle, sabi niya mga baka eh. Mga sheep and goats is 120,000. Yung 2,000 pa na, pagod ka na dyan eh. 22,000. Doon nila ipinakita kung gaano kahalaga, kung gaano ka-precious ang Panginoon sa buhay nila. Yung mga bagay na kanilang mga tinatangkilik, na mahalaga sa kanila, the best na mga pag-aalaga ng mga bayan ng Diyos noong araw na iyon, panahon iyon. Naghandog sila sa ating Panginoon. Bakit? God is worthy of our praises and glory. Karapat-dapat siya sa mga paghahandog na iyon. Kaya nga may mga pagkakataon na yung bayan ng Israel, sila naghahandog ng mga plain, na mga pintaw, na mga pilay, na mga payat, na mga may sakit. Siguro may mga diabetes, na mga handog, may abilis, na mga may ketong, na mga alaga nila. Sa palagay niyo ba, tinatanggap ng Panginoon yung mga handog na yun? No. Deserve ng Panginoon yung mga handog natin na karapat-dapat sa kanyang harapan. Amen. Umagang ito. Kayo yung ginawa nila. Kayo obey nila. Nakita nila. Tinanggap ng Panginoon yung kanilang mga handog. Nakita ng Diyos na espesyal siya sa bayan niyon. Noong mga panahon niyon. Na sila ay nag-offer sa Panginoon, alam nila na yun yung the best na may bibigay nila. Panginoon. Kaya nga po, kapag dumarating yung mga special na araw sa ating buhay, anong una natin yung isip? Magandang damit, di ba? Beautiful dress. Magandang sapatos. Ano pa? Maraming handa? Eh, paano kung walang handa?
Iiyak ba, Ate Sara? Masaya siya kasi andito daw yung lolo at kanyang lola. Kinakayo kayo sa isa nilang alagang ay baboy. Dahil sa kanilang pagmamahal sa kay Miss Artura. Masaya ka ba, anak? Oo, di ba sabi na kanina masaya siya. Kaya pag tayo naghahandog sa Panginoon, yung malinis na puso, malinis na buhay. Sa panahong ito, hindi na iyon ang pinalulugan ng Diyos. Kunin mo, o Diyos, ako mga ano ba yung mga nila, kailangan magdala ng isang pares na manok, ang baboy, i-offer mo. Hindi na yun ang hinahanap ngayon ng ating Panginoon sa panahon natin. Sabi niya dito, a living sacrifice. Our life as a living sacrifice. Kaya yung mga kinakount ng ating Panginoon. Kaya napakaganda kapag dumarating yung mga espesyal na araw sa ating buhay, na offer natin yung karapat-dapat na paglilingkod sa kanyang harapan. Mayroong malinis na buhay, mayroong malinis na puso, at mayroong kasamang sakripisyo. It costs them something. It costs. Mayroong value, mayroong halaga. We are willing to stand to the honor of God above yourself. Above yourself. Kaya pag naghahandog tayo sa ating Panginoon, hindi yung ating sarili ang andon sa unahan ng ating paghahandog, kundi yung sarili natin na sa likuran ng ating sarili, nasa likod ng ating sarili, at nasa harap ang ating Panginoon. Kaya kadalasan makikita natin sa mga mangangaral ng Panginoon, sa mga Christian ng Panginoon, sa mga awit ng Diyos, ano ang una natin iniisip kapag tayo naghahandog ng tanging awitin? Di ba iniisip natin, Panginoon, sana ikaw ang siyang mabigyan lubos sa awitin ito. Makita mo, mabigat ang lahat ng makikinig. Pero kung iisipin mo, Panginoon, aawit ako, masabi nila, napakaganda, napakalamig, parang anghel yung aking boses. Para masabi nila, ang galing-galing kong mangaral, napakahusay ko, memorize ko ang doktrina sa Iglesia ng Panginoon. Hindi na ang Panginoon ang siyang nangunguna sa bagay na yun, kundi ang iyong sarili. Kaya makikita mo sa Iglesia ng Diyos, ang may tinapay ng Panginoon, kuminsan tayo walang pinag-aralan. Dahil ang Diyos, ang ibig nila na may taas kanilang buhay. Nalang natin ang Panginoon ang karapat-dapat na umakset ng mga praises and glory, kay doon nagkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos na makakilot sa bawat isa. Kaya nga po dito, what we are willing to spend to honor God above yourself. Kung minsan ang tao, gumagastos siya extravagant sa kanyang sarili. Sobra-sobra sa kanyang sarili. Pero yung para sa Panginoon ay wala. Hindi maibigay yung para sa Panginoon o kahit yung para sa Diyos na. Hindi ko ba? Sa palagay niyo ba? Malulugod ang Panginoon sa bagay na yun? Yung extra lang ang ibig natin na ibigay? Kaya sa umagang ito, yung one day, yung isang araw na ini-extend natin for the reason na tayo mag-worship sa Panginoon, deserve yan ng Diyos. One day a week. Isang araw sa isang linggo. Para sa Panginoon. Na ibibigay ba natin yan sa Panginoon at hindi natin binabawasan? Kung minsan, alam niyo yung mga panahon na tayo talagang hindi pa talaga nakakilala lubos sa Panginoon. Minsan, magsisimba tayo. Birthday ko ngayon.
viewer nila yung best dress nila. Pupunta sa Quiapo, pupunta sa Baclaran, si Papa nun, lagi daw sa Quiapo noon. Nagsisimba, naliligoso yun si Papa eh. Susunod na kanilang magpunta sa simbahan, ano na, wedding day, yun na yung pangalawa. Ayoko na yung kanilang baptism. Pangalawa, kasal. Pangatlo, ano na, nakaburol na. Nakaburol na. Kaya nasabi yung una, ano yung water, ang yung binilisik. Pangalawa, bigas, kapag kinasal. Pangatlo, ang alabok ay babalik sa alabok. Pangatlo na. Huwag nawang dumating yung araw na yun na tinatabunan na tayo ng alabok at hindi pa natin ina-approve yung ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Our soul is our most valuable possession. Ito ang pinakamahalagang pag-aari natin. Na kapag ang iyong kaluluwa ay dinilinis ng dugo ng ating Panginoon, ang iyong kasalanan, at hindi ka lumapit sa Diyos sa pagsisisi, baka tatabunan ka ng alabok sa alabok. Babalik ka ng alabok na hungag ang iyong kaluluwa, na hindi nakakilala sa ating Panginoon. Mayroong mapakamakang naghihintay. Kaya nga po dito, yung ating paghahandog sa ating Panginoon, deserve ba natin na tayo kanyang i-bless sa ating mga binibigay sa Kanya? Sa ating mga offering sa Kanya? Na sa araw na ito, nagbibiyahe ka, malayo pa upang kayo sumamba sa Panginoon? Natutuwa tayo kay Brother, ano pangalan mo, Brother? Edmond. Galing pa siya ng Tamkani. Hanapin ang lugar ng katarungan para sumamba sa Panginoon. Sana po dito yung una at tuloy na inyong pagdalo. Yung kanyang asawa si Sir Joanne, nandito na natin dito, napakaganda ng kanyang patotoo. Doon sa lugar ng Dubai na kilala niya ang Panginoon. At dito sa lugar ng katarungan, pamilya ang sumasamba sa Panginoon. Kita niyo dito, yung mga batang, yung mga malalaki niya, yung mga damulag na yan, ang lalaki na ng kanilang takong, ng kanilang sapatos, lumaki yan sa panambahay. May iba dyan, dahil sa tiyan, magsisimba pa sila sa Panginoon. Galing Cavite, galing Laguna, dinadala na sa bigutan pa ang panambahay. Kaya nakikilanganak, accepted din nila yung environment nila na sila ay sumasamba sa Panginoon. Kaya worthy ang ating Panginoon. Amen. Na kung meron tayong sacrifice sa araw ng linggo para sumamba sa Kanya, karapat-dapat din naman siya sa mga ginagawa natin. Huwag natin bawasan. Kanina, update na lang kasi pang-hapon, mag-shopping na ako. Pero pabayaan nyo naman mamaya kasi bibili tayo ng date guitar mamaya. Excuse naman yun kasi yung bibili nila, ngayon lang sila may driver na maghahanap. Ate Sarah, si Kuya Daniel mamaya. Bibili sila ng bass guitar. Sana makahanap sila kaagad. Para hindi mabawasan yung araw nila. Pero ang araw naman na iyon ay bibili sila para pa rin naman sa ating Panginoon. Amen ba? Salamat sa Diyos. Kaya nga kapag hindi natin naibigay yung karapat-dapat sa ating Panginoon, mapapastrate natin siya. Bakit ito lang binibigay ng aking anak? Napaka-special siya sa buhay ko. Bakit ito lang? Ang kaya na ibigay sa pagsamba. Kaya paglilingkod na yung sakripisyo eh. Ibiyahe ka minsan pag midnight prayer meeting. Kaya kung minsan naliligo sa mga taga-panike, sabi niya, dapat ito overnight. Sa kanila talaga midnight lang. Kapag galing na sa malalayo, overnight na yun. Bakit? Kasi yung biyahe hindi ka naman lumilipat para makarating ng Manila eh. Magsa-travel ka pa naman ang malayo. Yung mga iba, mag-half day sa trabaho. Mag-excuse, gumagawa ng paraan para makahabol sa gawain. Kaya
Kami nagagalak ng Biyernes yung dalawang kabataan na hindi naman talaga naka-schedule na kasama sa kanila. Humahabol sila sa Balintawak. At doon sa Balintawak, nakabutan sila ng malakas na ulan. Yung isa, naligo yung kanyang sapatos. Dahil sa paghintay sa amin, nagpaanan sa prof nila para makahabol lang sa gawain. Kaya tuloy ako ngayon nagkaroon ng bagong sapatos. Kasi may kapatid doon na match yung kanyang paa sa match pa ako. Kaya sabi ko, pahiram ng sapatos, batang-bata yung paa ng aking anak. Kaya sabi mo, ibabalik na daw sa iyo na. Nabot siyang Panginoon. Pero mo yan, mabait ang Panginoon. Marami siya ako nag-retire na kaya binigyan akong part ng Panginoon. Hindi siya nauuna at hindi rin nahuli ang ating Panginoon. Decide willingly to submit God's will in His leading. Yung leading ng Holy Spirit, pakinggan natin yung bagay na yun. Sabi niya dito sa Santiago chapter 4, verse 7. Masakop na kayo sa Diyos, dapat magsisaranghan kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Anong ibig sabihin ng pasakop? Nagpapa-under ka sa authority, di ko ba? Handa ka. Handa kang sumunod. Yun ang ibig sabihin ng pasakop. Nire-recognize natin na kailangan natin ang ating Panginoon. Kasi kung minsan ang tao yung isip nila, andyan lang naman ang Diyos eh. Kapag normal ang buhay, di ko ba? Walang unos, walang malakas na bagyo sa buhay, nabubuhay ng sagana. Kung minsan walang karamdaman, malakas eh. Parang walang kailangan sa Panginoon, ano? Kaya walang panahon sa Diyos. Wala silang oras para sa Panginoon. Kaya nga po sa paglapit natin sa ating Panginoon, decide willingly to submit. To submit. Ibig sabihin, ibibigay mo sa Panginoon. Ano? Yung kapitbahay mo? Yung anak mo? Yung tatay mo? Yung mami mo? Hindi, mga kapatid, kundi ang iyong sarili. Amen. Ang ating sarili. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, show me the way. Panginoon, ituro mo sa akin ang daan. Kung paano kita mag-give sa aking buhay. Yung alam mo na sa iyong sarili, mas inuuna mo siya kaysa sa iyong sarili. Meron akong may nabasang kwento ay isang bata. Nung pumunta siya sa isang restaurant, gusto niyang kumain ng ice cream. Yung malaking ice cream. Napakatagal niya. Yung waiter, sabi niya, napakatagal naman itong bata dito na mag-order. Sabi niya, magkano po yung malaki, pinakamalaking cone ng ice cream? Sabi niya, ang value nun is 25 pesos. Binibilang niya yung bayan niya. Kompleto naman 25 pesos. Yung mas maliit yan, sabi niya. Naiinit na yung waiter, sabi niya. Naiinit siya dun sa bata kasi coins lang yung dala-dala niyang pera. Sabi niya 17 pesos. Yun na lang ang ibigay mo sa akin, mama, sabi niya. Yung mas maliit, 17 pesos yung ice, yung cone na yun. Binigay niya na mayroong parang pagkainis yung lalaki, yung waiter. Ano yung pagkatapos naman? Yung natira sa barya niya, ganun natira, yung mga mathematics niya. 25 minus 17. Ha? Gagaling nila. Pabili na kayo ng bagong sapatos sa mami nyo, gagaling nyo. 25 minus 17? 8 pesos. Ayun siya. Kapag yung dali niya eh. Yung 8 pesos, iniwan niya mati. Kaya pala mas pinili niya mas maliit na cone ng ice cream. Dahil gusto niya na yung nag-serve sa kanya,
ibibigay pa yung barya na naipon niya. Iba yun na isang pagpapakita ng pagtanggi sa sarili, ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Nagagawa ba natin yun minsan sa ating buhay? Na maaaring sabihin mo, magme-merienda na ako, pero nag-iipon ka na, nag-iiponan mo sa pag-aaral mo? O talagang nagsisave ka, parang pagdating ng araw ng linggo, ay meron na naman mailaglag dun sa offering plate. Kailangan bata pa tayo, marunong na tayong mag-save. Kung ano yung binibigay sa atin, hindi yan para sa mga pastor. Yan ay pagpapakita pa rin ng pagmamahal sa Diyos. Amen. Na kung mas higit na mahal mo ang Panginoon, kagaya ng mga Israelita, yung mga gabet, ang mga ibinibigay dinadala nila doon para kanilang handog na susunurin para sa Diyos. Kinikilala nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Na-deserve ng Panginoon yung bagay na yun na kanilang paghahandog sa Kanya. Alam niyo din ako, nung mamit niya ang ating Panginoon, iba yung gawa ka niya ng hell ng Panginoon. Sabi niya, I will not go. Hindi ako aalis hanggang hindi mo ako binibless, Panginoon. Ang Panginoon pala yun, nakipag-gulo siya. Ganun ba at hindi yung ating desire na tayo ay i-bless ng ating Panginoon kapag tayo lumalapit sa Kanya sa pananalangin? Ganun ba? Yung laman ng ating puso sa ating pagluhod, na dahil ngayon tayong matinding pangangailangan sa Kanya, kaya tayo lumalapit na marugdog sa Kanya. Why worry when you can pray? At bakit ka mag-pray if you don't expect an answer to your prayer? Nag-pray ka pa. Kung hindi ka naman pala naniniwala, hindi ka naman pala nananampalataya na ang iyong dalangin na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Kaya nga ating paglapit sa Panginoon ay kasamang pag-aandog, sakripisyo, dinidiligan ng ating Panginoon. Nakikita ng Diyos yan. Na-special siya sa buhay mo. Kaya sa paglapit natin sa Panginoon, sabi natin, hindi ko deserve yung mga blessings na ito, Panginoon, na ibibigay mo sa akin. Pero deserve ng Diyos yung mga iyahandog natin sa Kanya. Mga kapatid. Kaya nga dito, ang taong kapag nariyan lang, meron siyang bagong kotse, magandang bahay, magandang damit, edukasyon, parang deserve lang ng tao. Deserve ko to kasi nagtatrabaho ako eh. Nag-aaral kasi ako mabuti kaya deserve ko ang lahat ng ito. Kaya dapat lang na-enjoy ko ito. Pero sa lahat ba ng mga bagay na iyan, na pinagkatiwala ng Diyos kayo, may bahagi ba siya? Para mapupurehan mo siya. Kinikilala mo ba siya? Na siya'y nagbigay sa iyo ng mga bagay na yan. Na pwedeng mawala kung gusto rin niya. Kaya yun yung pagpapakita ng humility. Na sa ating paglapit sa Panginoon, Panginoon, kung hindi mo ako tutulungan, hindi mangyayari ang lahat ng mga bagay na to. Ni yung mabuhay, ni yung pag-isip ko sa umaga, ay wala na yun. Eh, lagi natin utang sa Diyos ang lahat. Kaya bakit hindi natin siya papurihan? Ng lubos at lubos sa ating buhay. Kung yung humility hindi nasa ating puso. Na alam natin na kung wala yung mga tulong ng Diyos sa ating buhay, hindi natin aabutin pa ang taong ito. 2013, parang kailan lang, 1966, 1967, hindi pa lang ang birthday nyo, 1955,
Jose, 1925 si Lolo Jaime, 1995, 1996, 1980, hanggang ngayon, nandito pa tayo. Kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Sabi niya dito sa lupa, sabi niya dito, i-obtain natin yung blessing ng Panginoon, we need to pray. At anong klaseng panalangin ang hinihingi ng Diyos? Sabi niya dito sa verse 12, at nangyari ng araw na ito na siya'y napapabundok upang manalangin at ang buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At yung panalangin na to, ano ba yung tinuro ng Panginoon na pananalangin sa atin? Na kapag tayo dumalangin sa Kanya, ibig natin na makita yung Kanyang mukha. Di ba? Sa ating pagdulog sa Panginoon, dinilisar ng ating puso, nilamamad ng ating puso na makita yung mukha ng ating Panginoon. Halimbawa, kayo gusto niyo makipag-usap. Kapag nakikipag-usap ba kayo ano maganda? Nakikita mo yung mukha niya o nakatalikod siya? Yung kausap mo, di ba nanggigigil minsan yung tao na tignan mo ako, kinakausap kita, ba't ayaw mo akong tignan? Di ba gusto mo yung mukha niya nakaharap sa'yo pag kausap mo siya? You want to see her beautiful face, di ba? Maliban na lang kung ayaw mo talaga makita. Nag-usap kayo, nakatalikod kayong dalawa. O, talikod kayo, doon sa talikod, nakatalikod din siya. Bakit? Anong sinasabi mo sa akin? Oo. Ayaw mo siya makita. Natalikuran kayong dalawa. Ayaw mo siya makita. Galit ka sa kanya. Pero kung yung tao yun, mahal mo siya, siyempre, tinitignan mo siya pagkausap mo, di ko ba? Kaya ganyan din sa Panginoon. Gusto natin pagkausap natin siya, nakikita natin siya. Hindi literal na mukha. Kundi yung presence ng Panginoon ay nakakasama natin. Hirap naman yung dumadalangin ka, alam mo pala hindi ka dinidinig ng Diyos. At isa lang yung dahilan kung bakit hindi ka didingin ng Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Kaya kung may kasalanan pa sa iyong puso, maligman, malaking kasalanan niya pagsisinungaling, yan ang pinakamaliit na kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit yung mukha ng Diyos ay hindi niya ipinapakita sa iyo. At napakahirap. Sabi ko, napakahirap na mayroon kang kausap na hindi niya ipinapakita ang kanyang mukha sa iyo. Kaya na, more to come to him politely. Kaya pag lumapit tayo sa kanya politely, napakasarap kausap yung tao niya. May yung polite, magalang, respectfully, and humility. Parang gano'n yung pananalangin sa Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Kanya dahil mayroong request yung ating puso. Hindi lang ang request, kundi mayroong taglay na pasasalamat sa Diyos. Di po ba? Ano muna natin sinasambit kapag tayo lumalapit sa Panginoon? Panginoon, maraming salamat po na bless mo ako, di ko ba? Nabuhay pa ako. Buhay pa yung aking mga mahal sa buhay. Andiyan pa sila sa tabi ko. With humility. At kapag lumalapit tayo sa Kanya na mayroong kahilingan, di ba request? Siyempre kapag nagre-request ka, kunyari gagawa ka ng request letter, gagawa ka ba ng request letter na iba na rin request ako man, di ba? Yung uutusan mo yung tao, kanya, siyempre makikiusap ka kapag request letter, di ba? Mayroong kasamang please. Ibig sabihin pakiusap. Iba yung pakiusap at saka yung utos. Kaya tayo more on pakiusap tayo, request tayo sa ating Panginoon. Hindi yung kumain. Diyos, tulungan mo ako. Diyos, nagsisimba ako sa'yo. Ay, inutusan mo siya. Kundi Panginoon. Diba? Lumalapit ka na mayroong bagbag na puso. Panginoon, tulungan mo ako.
di ko kumaya yung bagay na to. Na mayroong pagmamakaawa. You are asking favor and yet, ikaw pa yung mayabang? Diba? Hindi naman ganun. Kaya kapag sa paglapit natin sa Panginoon with humility, with a humble heart, mayroong mababang kalooban na wala kang kaya, na wala ka pang mukhang iharap sa Kanya kung ikaw ay makakalanan. Panginoon, hindi ako dapat sa lahat ng mga bagay na to. Pero kung loobin mo, Panginoon, makakamit ko ang iyong biyaya ng pagpapatawad. Di ba yun yung taglay ng puso natin? Nagmuna tayong lumapit sa Panginoon. Mayroong kasamang pagmamakaawa sa Diyos. Tinuruan niya ang kanyang mga disipulo na dumalangin sa Panginoon. Basahin ito sa 11, chapter 1, verse 4. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang pagkakaroon ng kaibigan at paroroon sa kanya sa ating gabi at sa kanya itasabihin, kaibigan, pailamin mo ako ng 3 tinapay sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ng akong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong magabagi, malapit na ang nakalapat ng pinto at kasama mo na nahigaan ng aking anak. Hindi ako makababangon at makapagbibigay sa iyo. Sinabi ko sa inyo, kahit siya ay hindi bumangon at magbigay sa kanya, dahil siya ay kaibigan niya, gayunmay dahil sa kanyang pagbababag, ay siya ay magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Ganun pala yung panalangin. Sa kadadalangin natin, sa kalihingin natin sa Panginoon, na mayroong fervent heart, sa paglapit sa Panginoon na mayroong magbag na puso. Sabi niya rito, kagaya nito kung pinakita dito, magbabangon siya at ibibigay ang iyong kahilingan sa Kanya. Kaya napakaganda. Naibigay natin yung ating pananalangin sa Diyos na tayo lumalapit sa Kanya na mayroong pagsusumamo. Turn from wicked ways. Talikdan muna daw natin yung mga masasamang gawa natin para maging acceptable yung ating mga pananalangin sa ating Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, ibig ng Diyos na in all occasions in our life, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, sabi niya dito sa chapter 16, verse 23 to 24, pangulingan na po ito. Alam kong kayo ay nagugutom na. Sabi niya dito sa 16:23, at sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung kayo hinihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Tignan ninyo, in Christ, sa Panginoon, anuman yung ating ibig na hingin sa Kanya, ay ibibigay niya upang kayo'y magkaroon ng lubos na kagalakan. Di ba ganun naman ang nararamdaman natin? Kapag answered prayer, minsan mayroon pang tears of joy Dahil ito pala yung answer ng ating panalangin, napakatamis. Kaya nga ma-obtain natin yung blessing ng ating Panginoon. Kung patuloy tayong lalapit sa Kanya, mayroong mababang kalooban. Di ba? At sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, magpakababa rin tayo at hanapin natin yung mukha ng Diyos at talikdan ang ating mga kasalanan. Anumang uri ng buhay ay meron tayo. Mahirap man, simple lang. Kung tayo ay mayroong malinis na puso,
makukuha natin yung pabor ng Diyos. Amen. Ibig niya na i-bless ka niya. Pero, kinakailangan din naman na i-behave natin yung ating sarili. Disiplinahan natin yung ating mga sarili. Suitable. Karapat-dapat sa pagiging kaibigan natin sa Diyos. Humble yourself before Him. Talk to Him in prayer. Respectfully. Seek Him. Stop doing bad things. Come to God in purity. At kilalanin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong buhay. At mananatili sa iyo ang mga pagpapala, ang mga biyaya ng Diyos. Naiibig din naman niya na talagang mapanatili sa mga anak niyang nagtatapos